Ang Houston Rockets ay isa sa mga franchise sa NBA na nagkaroon ng ilang malulupit na teams over the years pero wala pa ring mas successful sa kanilang back-to-back championship team noong mid-90s. 1994 nang mauwi ng Houston Rockets ang kanilang first ever NBA championship. Arguably, isa ito sa masasabi nating most disrespected championships in NBA history. Madami ang nagsabi na nangyari lang ito dahil nagretiro si MJ. Tapos, yung top-seeded na Supersonics that year ay na-upset sa first round. Well, totoong nakatulong yun, pero kasalanan ba ng Rockets yun? At ang Rockets ni Hakeem that time ay talagang napakatindi din. Give credit to the winners kumbaga. Dahil sa totoo lang, injured man o retired ang ibang stars, bakit nagawa ng Rockets ang hindi nagawa ng ibang teams? Malupit silang team kasi kompletos rekados. Si Hakeem Olajuwon, ang kanilang star, isa sa most talented centers sa history ng liga. Tapos yung kanyang supporting cast, kahit na hindi all-stars, ay binubuo ng hardworking at clutch na mga players. Si Kenny Smith, kilalang kilala bilang analyst ngayon, ay grabe kung umisplakak ng tres noon. Tapos syempre, nandyan din si Big Shot Bob Robert Horry na ilang clutch shots na rin ang pinukol sa kanyang 7 NBA championships. Isa sa mga 4 na players lamang na nag-champion sa 3 teams. Meron pang bad boy na si Vernon Maxwell, ang enforcer ng koponan pero kayang mag-take over ng laro. Pinatumba ng Rockets ang reigning West champions na Phoenix in 7 games at doon na rin nabuhay ang moniker nila na Clutch City. Malalim ang team na to. Ang bagong addition na si Mario Elie ay isang versatile workhorse na kayang maglaro ng 2 o 3. Tapos yung rookie na si Sam Cassell, babad ka agad. Malupit din kasi sa labas. Sa Game 3 nga ng 1994 NBA Finals kontra sa Knicks, pumukol ng napaka-clutch na jumper si Cassell matapos niya na isinabi ng kanyang legendary coach na si Rudy Tomjanovich na that shot may have been the key to the whole series. At spoiler alert, nag-champion sila. Pero hindi pa natapos ang Rockets nun. Kinuha nila ang all-star na si Clyde Drexler via trade. Aba, may ring nga pala itong si Uncle Clyde. Pero back then, hindi naging guaranteed back-to-back ang titles. Mas nahirapan sila this time. Natapos sila bilang pang-anim sa West. 18-18 nga ang record nila sa second half ng season. Gayunpaman, pinatunayan nila ang kanilang Clutch City moniker nang pataubin nila ang Stockton tumalon na Utah Jazz sa deciding Game 5 ng first round. Tapos sa sumunod na round, ang muli nilang paghaharap ng Phoenix Suns. Binaliktad nila ang 3-1 series lead nito nang maungusan nila ang Suns sa Game 7 sa Phoenix. Masaya na naman ang mascot na si Clutch, kaya pala Clutch ang pangalan ng mascot nila. 2 panalo sa deciding games on the road. Tapos nang makaharap nila ang top-seeded na Spurs ni The Admiral David Robinson sa West Finals, tinapos nila ito in 6 games. Pagdating ng finals, nilampaso nila ang batang Shaq-Penny duo ng Orlando Magic at nakuha nila ang back-to-back championship. Hindi lang yan, yun ang lowest seed in NBA history na makapag-champion from 6th seed to Sing Sing. Kaya sinabi din ng kanilang legendary coach ulit na si Rudy Tomjanovich, don't ever underestimate the heart of a champion. Ang ganda. Aisha Plok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump, Balero.